nakukuha kung maganda ang ating relationship. Natin sila sa pamilya, mahalin natin at tayo palagi ay maging tapat sa bawat isa. Pag may direction, alam natin ang pupuntahan. Para bang tumitingin tayo sa mapa, ako ay nakinig sa mga advice ng mga speakers natin. At yan ay lahat ay galing sa real estate. Napakaswerte ko po. Ako nga pala si Elizabeth Binadida, ang chapter PRO ng Rebab Quezon City. Sinimulan ko po ang QC Talks kung saan po communication ko po ang mga veteran at mga bagong broker natin. At ngayon naman po, napakaswerte ko pong kapanayamin ang isa sa founding member ng Rebab Quezon City. Walang iba, palakpakan po natin, join me all hands. Si CRP, ang ating past president, Billy Villamor, Makalaran. Sir, dito po tayo. Lagay po natin. Ayan, good evening po, Sir Billy. Bakit niyo po in-starta ng Rebab Quezon City? Rebab Quezon City, 1980 ito. Pero hindi pa ako officer noon. Dahil as one of the founders of Rebab National, naatasan kami ng mga officers, ng unang officers na magtayo ng chapter kung saan kami nakatira. Dahil nasa Quezon City ako, so nakasama na agad ako sa first team pa lang ng Quezon City, kasama na ako sa Quezon City chapter. Sa tingin niyo po, ano po yung sikreto? Bakit po nanatiling buhay at nag-aalab ang pagmamahal ng Rebab Quezon City? Halong dahilan. Ang isa ay para kung tumitingin tayo sa mapa. Pag tayo nakatingin sa mapa, nakatingin tayo sa north. Meaning meron tayong direction. Pag may direction, alam natin ang pupuntahan. Kung pupunta ka sa north, kunwari Ilocos, alala naman sasakay ka biyaheng Bicol. Siyempre, mali. Kaya, tama lang na sa north tayo, tama din na tayo nagbebenta. Yung ating mapa, tinitingnan natin ay sa north. Dahil pag nasa north, nandun ang direksyon. At ang direksyon mo yan ay mas madaling matutupad at magiging makatotohanan kung susundin natin yung geometric principle na the shortest distance between 2 points is a straight line. Kaya pinipilit natin, yung mga officers mula pa na ang ating ginagawang bundok sa Rebab Quezon City chapter ay palaging straight line. What do you mean by straight line? Ibig sabihin, hindi tayo kung ano-anong focus natin. Hindi yung nasa Quezon City chapter, nagbebenta tayo ng lote, baka mayroon pa nagbebenta ng alahas yan, kung ano-anong binibenta. So, hindi tayo nakafocus at hindi tayo magtatagumpay. Isa pa, yung straight line na sinasabi ko ay kasama diyan yung tinatawag nating unity. Yung unity ay nakukuha kung maganda ang ating relationship. Ang meaning, kung sa end ay nandun yung relationship. Maganda ang relationship ng mga officers and members. At dahil maganda ang relationship ng officers and members, sinikap po natin, particularly sa pagmumuhay o pagka-advise ng national, na maging para tayong family. Parang walang iba sa atin. Tayo magkasama, hindi tayo maghihiwalay. Itutuloy natin matupad ang ating mission at vision na magkakasama tayo na. Ano po? Next naman po na question. Bigyan niyo naman po kami ng tips ng yung mga bagong brokers para mas mahikayan po na magpa-member sa Rebab Quezon City at magtagal dito. Ang ating samahan as brokers ay may kinalaman sa pera. At dito tayo kumikita. At sa Rebab Quezon City, ito yung ating magiging venue
para kumita. Paano? Una, narito yung mga orientation, yung learning process. Hindi lang learning, kundi unlearning. Bakit unlearning? Kalilimutan natin yung hindi natin magandang ugali. Kalilimutan natin yung walang kinalaman sa ating mission and vision. Aalisin lahat nyo at tayo kasama. Yung unity naroon pa rin. So, ang tip dito, sikapin natin maturuan lahat at mabigyan ng opportunity. Yung sinasabi ko kanila meron doon, opportunity. At pag sila'y lahat ay may opportunity, magandang opportunity, nakikita mo natin, ang daming lumayaman at sila na na-realistic progress, sila ay mawibigay at nahihikaya yung maging members ng ating chapter. Katulad din ang pagbibigay ng example. Isa ito yung example. Ako kasi, kung ang masasabi ko, mai-inspire natin ang lahat. Yung aking lamang karanasan ay mai-inspire na kayo dahil ako'y nag-umpisa bilang ipinanganak sa isang lugar na napakahirap at wala ako kahit na isang square meter na lupa. Pero ngayon, malawang ang aking lupa sa Mindoro, Las Marinas, sa Bulacan, sa Batangas. At yan ay lahat ay galing sa real estate dahil ako ay nakinig sa mga advice ng mga speakers natin. Nagbasa ng mga libro na ma-inspire tayo lahat upang tayo magtrabaho. Kapag tayo lahat ay nagtatrabaho para tayo ay sumaya. Kaya, sa aking paningin, yan ay makakahikayat sa atin. Yung pagbibigay ng mga example, ng mga inspirasyon. Damihan natin ang inspirasyon lalo sa mga nagtatagumpay natin mga member. At pag maglalagyan natin sila ng inspirasyon, lalo nakatingin sila ng magandang pilitan. Maraming mahihikayat at mahahawak, magugustuhan sumama sa atin. Isa, bulit sa lahat. Mahalin natin sila yung kapamilya. Mahalin natin at tayo palagi ay maging tapat sa bawat isa. Ayan, with that naman po, salamat Sir Baby. Yun lang naman po yung ating saglit na pakipanayan po sa inyo. And I'm very honored with that. O nga pala po, key takeaways po natin. Ang unang-una po, you have to have a direction for your goals. Second naman is you have to unlearn to learn. So, yun po yung mga nakuha ko kay Sir Baby na kailangan sa puso natin para po mas lalo tayo mag-grow as a person and as an individual. Mga brokers din. Yung growth natin, pag nag-grow tayo, susunod na yung mag-grow din yung ating mga bulsa. Salamat po sa lahat at salamat sa pakikinig. I'm Sir Baby na rin na kami ibibigay po sa inyo. Salamat po. Thank you very much and congratulations to the 45 Salamat